Pagkarating ni Nalino sa bahay, ay abot nga ang kanilang mga ngiti dahil excited silang ibalita ang bagong lilipatan nilang bahay. Sabi pa ni Aling Sally, "Anong meron? Bakit? Parang abot nga yata ang mga ngiti nyo. Nakakain na ba kayo ng tanghalian? Masaya na kayo eh." Sabi naman ni Lino, "Hindi pa po kami nagtatanghalian, Nay, no? May good news lang kami sa inyo, kaya kami mga nakangiti." "Ano ba yun, anak?" tanong pa ni Aling Sally. Dahil sa naroon na rin naman ang lahat sa sala, kaya sinabi na ni Lino ang dala niyang magandang balita. "Nay, huwag niyo nang ituloy ang paglalagay ng mga gamit at damit niyo sa mga kwarto. Dahil after natin kumain ng tanghalian, ay lilipat na tayo sa bago nating bahay. Pupuntahan muna namin mamaya ang mismong bahay pagkatapos kumain." "Talaga, anak? Saan naman?" "Sa kabilang barangay lang, Nay. Nasa may residential area rin, hindi kagaya nito na nasa subdivision. Malawak raw ang loob ng bakuran at may mga puno sa loob." "Naku, anak, napakagandang balita naman yan." "Sige na po, Nay, magsikain na po tayo. Pasado alauna na hindi pa tayo nanananghalian." Sabi naman ni Aling Terry, "Nakaluto na ako, anak. Kayo na lang din naman talaga ang hinihintay namin para sabay-sabay na tayong kumain." "Sige po, Nay, kain na tayo." "Okay, sige. Maghahain na kami. Halika na, Leandra. Tulungan mo na ako. Ikaw na ang maglagay ng mga plato. Ako na ang magsasandok ng ulam at kanin." "Okay po, tita." Sagot naman ni Leandra. Sabi naman ni Mang Roland, "Ano yun, anak? Pahiram lang uli sa atin ni Mayor ang bahay na yun?" "Hindi po, tay. Naroon po sa envelope sa loob ng sasakyan ang title at deed of sale. Ibinigay na iyon sa atin ni Mayor. Kaya permanente na talaga tayo roon, tay." "Salamat naman, anak, at makakapamuhay na tayo ng normal. Iyon bang pangmatagalan na? Dito kasi, hindi ko talaga ma-feel na bahay natin ito. Hindi talaga tayo nababagay sa ganitong bahay na puro konkreto ang nakapaligid. Para tayo nasa gitna ng syudad." "Opo, tay. Sa tingin ko naman maayos ang paglilipatan natin dahil 350 square meters daw po ang lapad at nakapader din daw." "Ala, anak, ang lawak naman noon. Mukhang marami tayong magagawa roon kung hindi nakasemento ang lupa sa loob ng compound na yun." "Hindi raw po nakasemento, tay. Kaya sa tingin ko, pwede tayo roon mag-alaga ng mga manok, aso at magtanim na rin ng mga gulay." "Tama ka talaga, anak. Iyon nga ang una kong naisip eh." Sabi naman ni Aling Sally na naroon na sa may kusina. "Oh, halina kayo. Magsikain na tayo." Sabi naman ni Lino, "Tay, si Tingting pala, nasaan na?" "Umakyat kanina, iidlip raw." Sumagot naman si Tingting na naroon na sa may hagdanan. "Narito na ako. Narinig ko ang pagkakaingay nyo dito sa baba eh. Kumukulo na rin sa gutom ang tiyan ko. Di tamang-tama para sabay-sabay na tayo." Wika pa ni Lino. "Kuya Lino, bakit ang saya yata ng lahat? Anong meron?" "May bagong bahay na rin kami, Ting. Sa isang compound sa isang residential area na hindi simentado ang lupa. At may mga puno rin daw sa loob ng bakuran. Kaya malawak ang mapaglalaruan ng mga bata. Hindi ko pa nakikita, pero base lang yun sa kwento ni Mayor. Puntahan lang natin mamaya after magtanghalian. Tapos kapag okay na ang lahat roon, di lilipat na rin tayo agad sa araw na ito." "Nice! Ayos yan, Kuya Lino." "Oo nga sobrang ayos talaga." Nagsilapit na nga silang lahat sa mahabang lamesa at nagsimulang magsikain. Sinigang na baboy ang kanilang ulam, kaya todo higop ang lahat sa mainit na sabaw. Noong matapos makakain, ay saglit lang silang nagpahinga at makalipas ang isang oras ay sabi ni Lino, "Tara na muna, Ting. Puntahan na natin ang bahay. Sumama ka na rin, Rosalia." Sabi naman ni Rolet, "Mamaya na ako, Lino, sasama kapag maglilipat na." "Okay, sige. Kaming tatlo na lang muna pupunta roon." Wika pa ni Lino at lumabas na ng bahay.
Agad namang nagbukas ng gate si Mang Roland para makalabas ang sasakyan. Bumiyahin na nga ang tatlo papunta sa nasabing lugar na kanilang lilipatan. Pagkarating nila sa tapat ng malaking gate, ay bumaba agad si Lino, dala ang susi ng gate at susi ng bahay. Pagkabukas ng gate ay nagulat siya dahil may tatlong lalaki ang nagpapahinga sa may terrace ng bahay. Kaya sabi agad ni Lino, "Mga pare, magandang hapon. Pwede ko bang matanong kung sino nagpapasok sa inyo rito? Private property kasi ito eh." Sumagot naman iyong isang payat at mukhang hikain na lalaki. "Nako boss, hindi namin kailangan ng magpapapasok sa amin dito. Kaya namin pumasok rito kahit walang tao magpapasok. Ang baba lang ng pader eh." Napatingin naman si Lino sa pinakadulo ng pader. Nakita niyang mga nasa 10 feet ang tangkad noon at meron pang mga barbed wire. Kaya hindi yun basta-basta mapapasok ng mga normal na tao. Naramdaman rin agad ni Lino ang aura ng tatlo na mga aswang sila. Sumenya siya kina Rosalia at Tingting na magpaiwan sa labas ng gate. Nagtuloy si Lino sa pagpasok sa compound. Sabi muli ng lalaki, "Oy, kung sino ka man, umalis ka na. Nakita mong narito na kami nakapwesto eh. Makikiagaw ka pa. Tambayan namin ito. Kaya kami na ang nagmamay-ari ng bahay na ito mula ngayon." Sabi naman ni Lino, "Naku mga pare, hindi naman pwede yung ganyan. Lalo kung may totoong may-ari talagang bahay at ako ang may-aring iyon. Eh di sige, kung hindi mo na mahal ang buhay mo, halika, pilitin mo kaming palisin. Tamang-tama, nagugutom na kami." Doon na sumeryoso ang mukha ni Lino, sabay sarado ng gate para doon lang sa labas sina Rosalia at Tingting. "Nakikiusap ako sa inyo ng mahinahon dahil baka pwede kayong idaan sa sibilisadong pag-uusap. Pero bakit pa nga ba ako umaasang may mga aswang na sibilisado? Sa pagkain pa nga lang, tao na ang kinakain nyo. Kaya nasa na pagiging sibilisado roon?" Sabi naman noong isa na nasa duyan at biglang tumayo. "Ah, alam mo pala mga aswang kami ha? E di, ito na ang araw ng katapusan mo." Wika noon na mabilis pumula ang mga mata at sumugod na kay Lino. Lumaki ang isang braso noon, naging mabalahibo at tinubuan ng matatalas na kuko. Diretso yung isinaksak sa direksyon ng mukha ni Lino. Pero ipinaling lang kaunti ni Lino ang ulo, kaya lumampas lang iyon sa gilid ng ulo niya, sabay huli ng braso at binali. Napaangin lang malakas ang aswang. Eh dahil nasa may bahaging gilid na yun ni Lino, kaya walang hirap niyang tinadyakan ang gilid ng tuhod at nabali iyon pagilid. "Walang hiya! Sino ka?" Sigaw noong isa pang aswang at halos magkasabay na tumayo ang dalawa. Sabi naman ni Lino, "Mga bingi talaga kayo. Ako ang bagong may-ari ng pamamahay na ito." Wika ni Lino sabay hawak sa ulo noong aswang sa gilid niya. Agad iyong nagliyab at natupo. Nanlaki naman ang mga mata ng dalawang aswang pero hindi sila natakot dahil inakala nilang isa lamang ang tingero si Lino. Mabilis tumakbo ang isa papasagod kay Lino, sabay talon ng mataas. Pero isang putok ang umalingaw-ngaw. Sapul ng isang bala ang noo ng aswang na tumalon ng mataas. Pagkalingon ni Lino sa likuran, nakita niya si Rosalia na naroon pa rin sa labas ng pader. Pero nakapatong sa ibabaw ng sasakyan, hawak ang isang bagong sniper's rifle na nakuha niya mula kay Joaquin. Sumugod na rin ng mano-manong pagkalmot ang natirang aswang, pero tila nilalaro lang iyon ni Lino dahil iniilagan lang at inaatrasan hanggang sa maalala niyang hapon na at maglilipat pa sila ng kanyang buong pamilya, kaya hindi na siya dapat nagsasayang pa ng oras. Sabi ni Lino, "Pasensya ka na pare, nagmamadali ako. Kailangan ko na tapusin ito." Wika niya
sabay labas ng isang maikling punyal na gawa sa kuryente ng kidlat at mabilis tinagpas ang batok ng aswang. Nailagan niya kasi ng payuko ang atake noon, kaya noong makalampas sa kanya ay bukas na bukas para sa pag-atake ang likuran ng aswang. Gumulong ang ulo sa lupa at bumagsak na rin ang katawan. Hinawakan na ni Lino iyon gamit ang hintuturo para gawing abo, pati na rin iyong aswang na tinamaan ni Rosalia sa ulo. Doon pa lang pumasok sa loob sina Tingting at Rosalia. Sabi pa ni Rosalia, "Ang galing nilang mamili ng hideout ah. Malawak na compound talaga. Sa gitna pa ng residential area. Hindi sila mapapansin kung dadagit sila ng biktima at dito kakarnihin." Oo nga eh. Mabuti at naabutan pa natin sila ngayon kaysa magpunta sila rito kapag nakalipat na tayo at makikita pa nila ang mga bata. Tama ka talaga dyan, Kuya Lino. Ting, ikot ka muna sa likuran. Tignan mo ang sitwasyon roon kung malinis ba. Rosalia, sa loob na tayo. Ito ang susi oh. Okay, sige. Sagot ni Rosalia at agad sinusian ang main door. Pagkapasok nila sa loob, ay halos kumpleto na rin iyon ng mga basic na kagamitan. May malaking TV, sala set, 4 na electric fan na nasa karton pa at mukhang hindi pa na-assemble. Kitchen set at dining set. May kalan na rin na double burner at gas tank na hindi pa rin naikakabit. May katamtamang laki ng refrigerator. May malaking automatic na washing machine sa likuran at kumpleto na sa gamit sa paglaba. Sabi naman ni Rosalia, ayos na ito, Lino. Kailangan na silang madala rito para makapagsimula na sa pag-a-arrange ng mga kagamitan. Sabi naman ni Lino, Rosalia, ikaw na lang magsundo sa kanila. Sisimulan na namin ni Tingting ang pag-aayos rito. Okay, sige. Ting, pasuyo ako. Paki-assemble ng mga electric fan. Asikasuhin ko lang dito sa kusina ang pagkakabit ng tangke sa kalan. Pati na ang paglalabas sa karton ng washing machine. Marami pang mga nakabox rito eh. Hindi ko alam kung anong laman. Okay, sige Kuya Lino. Siya nga pala Kuya Lino. Malinis naman sa likuran. Mukhang bagong tambay pa lang rito ang mga aswang na iyon. Hindi pa sila nakakapagkalat. Oo nga Ting eh. Hindi pa rin sila pumapasok sa loob ng bahay. Ting, pakisarado na rin ang gate para walang sumalisi. Okay, sige. Nagsimula na nga sila sa kanilang pag-aayos ng mga kagamitan sa bahay na iyon. Makalipas lang ang mahigit kalahating oras ay bumubusina na ang sasakyan sa labas, kaya agad na iyong pinagbuksan ni Tingting para maipasok na sa loob ang sasakyan. Pagkababa ni na Aling Sally at Mang Roland ay mababakas kaagad ang saya sa mukha. Hala anak, ang ganda nito. Tamang-tama talaga ito sa atin. Ang luwag, may puno pa ng mangga, santol at abukado. Kailangan lang bawasan ang sanga niyang mangga para naman may makapasok na init sa bahay. Masyadong malago eh. Tsaka baka kapag may mabaling sanga niyan, ay siguradong sa bubong ng bahay babagsak. Kaya kailangan talaga yan mabawasan. Opo Nay, ako na ang bahala niyan bukas. Sa ngayon ay sa loob muna ang unahin nating ayusin. Sabi naman ni Gabriel. Papa, gusto ko rito tumira. Sabi naman ni Lino. Walang problema yan anak dahil sa atin na ang bahay na ito. Kaya dito ka na talaga titira. Hala, ang ganda nito Papa. Maraming salamat ha. Ate Jenjen, tara. Punta tayo dun sa mga puno. Maraming laglag na mangga oh. Mamulot tayo. Sabi naman ni Aling Sally. Sige na Jenjen at Buboy. Bantayan niyo yan doon si Gabriel. Okay po, Nay. Sagot naman ng dalawa. Tapos nauna nang tumakbo si Gabriel papunta sa unahan kung saan maraming mga puno. Sabi naman ni Mang Roland, Naku anak, nai-imagine ko na ang mga aalagaan natin rito. Mag-aalaga tayo ng manok ng 45 days. Doon banda oh. Tapos lalagyan natin ng malaking kamalig para hindi nauulanan ang mga kulungan. Tapos sa bahaging ito naman, magtatanim ako ng mga gulay. Talong, okra at pechay. Tapos, sibuyas at tanglad naman sa bahaging iyon. Sabi naman ni Aling Sally, Naku Roland, saka mo naisipin ang pagtatanim mo?
Unahin muna natin ang loob. Tara na. Anak, ilan nga pala ang kwarto sa bahay na ito? Marami po, Nay. 4 sa itaas, 2 naman sa ibaba. Pero itong sa ibaba ay puro may tig-2 double deck na higaan. Kaya ibig sabihin, bawat kwarto ay pwedeng tirahan ng 4 na tao. Sa itaas naman, yung pinakamalaking kwarto roon ay may 3 double deck. So pwede ang 6 na tao roon. Tapos may 3 katamtamang laki ng kwarto. Na regular size bed lang ang nakalagay. Pero malapad naman. Eh sige anak, ako na ang mag-a-assign ng tutulugan. Sa taas kami ni tatay mo. Tapos kayo ni Rosalia sa kabila. Tapos sina Mariposa at Gabriel naman sa ikatlong single na kwarto. Tapos sa malaking kwarto sa itaas, yung may 3 double deck, ay doon sina Leandra, Jenjen at Roulette. Tapos dito na sa ibaba sina Buboy at Tingting. Ayos na ba sa'yo yun anak? Opo Nay, ayos na yun. Oh, narinig nyo na ang naka-assign na kwarto sa inyo. Doon nyo na ilagay ang mga gamit nyo. Wika pa ni Aling Sally, kaya sumunod na ang lahat. Kinagabihan ay masaya at masarap ang kanilang paghahapunan. Marami pa namang natirang sinigang na baboy noong tanghalian. At marami rin silang dalang pritong tuna na galing pa sa San Pablo. Kaya iyon na muna ang kanilang inulam. Sabi ni Rosalia noong makatapos sa paghahapunan. Paano Lino? Magruronda tayo ngayon? Oo, para makabawi mo lang tayo sa ibinigay ng mga armas ni Joaquin. Para na rin masigurong ligtas ang pamilya natin rito kapag umalis tayo. Okay, sige. Maliligo muna ako para maganda ang kondisyon ng katawan sa laban. Ano ba ito? Panggera style? O silent kill lang dapat? Oo, silent kill lang muna. Residential area ang karamihan dito sa San Narciso. Hindi magandang mabulabog ng mga putok ng baril ang lugar. At least kung sila Joaquin ang makikita nila, ay iisipin nilang legit operation iyon. Kaysa kapag tayo na hindi tayo kilala, maaalarma sila at matatakot. Okay, sige. Sabi mo eh. Sabi naman ni Lino. Rosalia, bigyan mo rin si tatay ng baril para may magamit siya rito. Sabi naman ni Roulette. Magpapaiwan rin muna ako, Lino. Hindi pwede sa akin ang tahimik na labanan. Kapag inatake ako ng pag-war freak ko, mabubulabog lang ang mga tao. Okay, sige. Magpahinga ka na lang muna, Roulette. Wika pa ni Lino. Ilang saglit pa ay handa na sina Rosalia at Tingting. Tapos umalis na sila ng bahay. Habang nasa biyahe ay sabi ni Tingting, Kuya Lino, anong problema ni Roulette? Bakit parang galit at wala sa mood? Sabi naman ni Rosalia, si Nanay Sally kasi ang nag-assign ng pagtutulugan. Doon siya inassign sa malaking kwarto kasama sila Jenjen at Leandra. Sabi naman ni Tingting, magandang ideya ba yun Kuya Lino? Isasama niyo sa loob ng isang kwarto sina Jenjen at Leandra sa isang assassin na katulad ni Roulette? Alam naman nating maiksi ang pasensya ni Roulette, di ba? Baka anong gawin noon sa dalawa? Sabi naman ni Lino, hayaan mo at aayusin ko bukas. Hindi ko lang muna kinontra si nanay kanina. Pero mas gusto ko nga ang ideyang iyon na hindi namin kasama si Roulette sa loob ng kwarto. Nakakaistorbo kasi eh. Imbis na magpapahinga ako, palagi siyang maingay sa panunood ng series. Idagdag pa na gabi na siya nagmumonitor sa paghahanap ng mga kalaban. Kaya istorbo talaga sa tulog. Hayaan nyo, pag-iisipan ko kung saan siya tamang ilagay. Wika pa ni Lino at tumahimik na. Sabi naman ni Rosalia, ano ito? Paikot-ikot lang na pag-i-stroll? Sabi naman ni Lino, oo, ganun na lang siguro. Doon na tayo hihinto sa dulong barangay. Di ba mga barong-barong na ang mga bahay roon? Ganoong bahay ang madalas inaatake ng mga aswang. Sabi naman ni Rosalia, eh bakit hindi natin tanungin si Joaquin kung nasaan siya ngayon? Baka naman nasa ronda sila at kailangan nila ng backup natin. Para hindi na tayo maghintay pa ng matagal. Eh di sige, mas maganda ang ideyang iyan. Tawagan mo na. Habang nagdadrive, ay idinial ni Rosalia ang cellphone number ni Joaquin at inilagay sa speaker. Joaquin, nasa labas kami ngayon, naghahanap ng target.
Meron ka bang suggestion sa amin? Sabi naman noon, Naku, tamang-tama ang tawag mo, Rosalia. May natanggap akong tip. May mga aswang na tumatambay ngayon sa isang lumang simbahan. Sira-sira na ang simbahang iyon. Hindi na ginagamit. Nagdadalawang isip ako sumugod ng kami lang. 10 kaming lahat sa grupo na dinadala ko. At sa buwan na ito, nakakatatlong palit na ako ng tauhan. Dahil lahat ay nauubos ng mga aswang. Kung may nakakaligtas man ay matindi ang pinsala at hindi na kaya makabalik pa sa serbisyo. Wala kasi talaga kaming laban sa mga kakaibang uri ng aswang. Lalo at mukhang hindi naman umuubra sa kanila ang mga pangkaraniwang bala. Sabi naman ni Lino, Joaquin, saan lugar naman yun? Sa Barangay Tulyahan. Dulo na yun, bago magkanipaan. May iilang bahay doon, pero malayo sa simbahan. Sa dulo pa banda ang simbahan. Lino, mag-iingat kayo. Nagpadala na ako ng 3 surveillance doon, pero ni isa ay wala na nakabalik. Mukhang naging pagkain na sila eh. Okay, sige Joaquin, ganito na lang ang gawin mo. Ikaw na ang mag-ipon ng impormasyon ng kinaroroonan ng mga aswang dito sa Narciso. Kami ang kikilos. Okay, sige Lino, salamat. Sagot pa ni Joaquin at pinatay na ang tawag. Agad namang pinaharurot ni Rosalia ng mabilis ang sasakyan patungo sa barangay kung saan naroon ang abandonadong simbahan. Noong makita nila ang maliit na karatula na nakalagay ang Barangay Tulyahan, ay binagalan ni Rosalia ang takbo ng sasakyan. May nadaanan silang hindi lalagpas sa 10 mga bahay. Sarado na ang mga iyon at wala rin makikitang ilaw sa loob. Habang nakafocus si Rosalia sa harapan ng sasakyan, sina Lino at Tingting naman ay nakabasid sa mga kabahayan sa gilid at minamatyagan kung may nakamasid rin ba sa kanila mula sa mga bahay. Pero mahirap alamin dahil saradong-sarado at mga walang ilaw. Hanggang sa makita nila sa unahan ang bubong ng nasabing simbahan. Sabi ni Lino, Dito na tayo. Rosalia, long distance shooting ka lang. Ikaw naman Tingting, humawak ka rin ng baril. Bantayan mo ang likuran. Sa tingin ko, mga danag ang namamahay rito. Mga danag lang ang uri ng aswang na mahilig sa simbahan. Dahil kahit ang holy water ay walang epekto sa kanila. Okay, sige, dito lang kami. Uwi ka pa ni Rosalia at inihanda na ang maiksing sniper's rifle. Inabutan niya rin si Tingting ng AK-47 na short version. Sabi ni Lino, Ano, ready na kayo? Pupunta na ako roon. Oo, mag-iingat ka. Sagot pa ni Rosalia. Lumabas na nga si Lino ng sasakyan. Pagkalabas niya lang ay pinagana niya na ang kanyang kakayahan sa bilis, liksi at lakas. Ramdam niyang marami siyang makakaharap roon. Ayon pa kasi kay Joaquin, marami at mabibilis kumilos ang mga aswang na nakasagupa nila na umuubos sa kanyang mga tauhan. Kaya inexpect na agad ni Lino na mga danag ang mga iyon. Lalo at hindi naman raw nakita na lumipad o nag-anyong hayop. Para mga normal na tao lang daw, pero nagliliwanag ng pula ang mga mata at formal kung manamit. Dumampot si Lino ng sanga ng kahoy na mahigit 1 dangkal ang haba. Bit-bit niya iyon at dinukot ang punyal saka tinulisan habang naglalakad. Hindi kalayuan sa simbahan ay may nakita siyang 2 lalaking nakatayo sa may pintuan. Mga nakasuot ng itim at nagliliwanag ng pula ang mga mata. Mabilis ang mga iyon tumakbo papasugod kay Lino. Nagkarga naman si Lino ng 100% ng kuryente ng kidlat sa kanyang mga kamay kasama na roon sa hawak niyang matulis na kahoy. Kitang-kita niya ang sabay na paglapit ng 2 pinatulis na kamay papunta sa kanya. Ang isa ay para sa kanyang sikmura, ang isa naman ay sa dibdib. Mabilis sinipa ni Lino ang kamay na sasaksak dapat sa sikmura niya. Tapos iyong para naman sa kanyang dibdib ay sinalo niya, sabay saksak noong kahoy sa dibdib din ng aswang. Puwersado ang pagkakasaksak niya noon, kaya sapul rin noon ang puso at agad nanigas
habang nagiging abo. Muli namang sumalakay iyong sinipa niya sa kamay, pero yumuko lang si Lino, sabay hinawakan ang buhok noon at sinaksak ng matulis na kahoy sa gilid ng leeg. Hindi na iyon nakagalaw pa at bumagsak na sa lupa na naging abo. Noong muling mapatingin si Lino sa itaas na bahagi ng simbahan, ay meron na roong 5 mga lalaking nakaitim. Tumalon pa ibaba ang isa na parang animoy walang bigat. Hindi man lang naging malakas ang tunog ng pinagbagsakan. Sa wakas, may ipinadala rin dito ang anak ni Mayor na marunong lumaban ng tama. Magkano ang bilin na wakin sa buhay nyo para lang pasugurin rito? Sabi naman ni Lino. Nako pare, hindi naman ako nagpapabayad. Libreng pagkain lang ay ayos na sa akin, kapalit ng serbisyo ko. Ah, ganun ba? Sayang naman ang pagkakataon mo. Balita ko, handang magbayad si Joaquin ng malaki kapag sumapi sa grupo niya na nananugis ng mga aswang. Kaso lahat naman ang dinadala niya ay mga lampa. Kaya ayun, pagkain lang din namin ang kinalabasan nila. Tamang-tama ang dating mo. Nakasikat na ang buwan. Mas malakas na kami ngayon at mas gutom. Kaya malaki ang magiging pakinabang namin sa iyo at sa 2 kasama mo na naroon sa sasakyan. Pero huwag kang mag-alala. Ikaw ang uunahin namin bago ang mga kasama mo. Kaya humanda ka. Nasa mood ako maglaro ngayon. Ako nga pala si Garcio, isa sa mga apo ng kilalang danag sa Baguio. Narito ako para matikman lahat ng lasa ng dugo sa lahat ng panig ng Pilipinas. Sigurado akong masarap ang dugo mo. Dahil para kang isang sanggol na nabuhay muli. Kasing bango ng dugo ng sanggol ang amoy ng dugo mo. Napaka-presko. Sige na mga bata, simulan na natin ang laro. Isihan nyo lang ha, para naman mapatagal ang paglalaro natin. Wika noong namumuno sa mga danag at suminya sa 4 na kasama na sumalakay na kay Lino. Agad namang nagsitalon ang 4 patungo sa direksyon ni Lino. Pero mabilis nagbitaw ng isang orasyon si Lino kasabay ng pagkumpas paturo sa mga iyon. Kaya para silang tinamaan ng isang hindi nakikitang puwersa at napatalsik silang lahat papabalik. Kaya bumagsak sila sa harapan ng simbahan malapit sa kanilang pinuno. Nagulat ang 4. Sabi naman ng pinuno, ayos! Magiging masaya ang gabing ito. Ilabas nyo na! Pagkasabi noon ng pinuno, ay kanya-kanyang dukot sa bulsa ng itim na jacket ang 4. May ibang naglabas ng brass knuckles at isinuot sa mga daliri. May iba rin na may hawak na 1 metrong kadena. Pero lahat ng sandatang na ilabas nila ay naglalabas din ng itim na aura. Sabi naman ni Lino, talagang lahat kayo no, sa Astra humihingi ng tulong para magkaroon ng karagdagang kapangyarihan? Tama ka dyan lalaki. Mukhang hindi ka lang simpleng antingero. Marami kang alam. Alam mo ang tungkol sa amin, pati na ang tungkol sa mga taga-Astra. Abay oo naman, dahil darating ang panahon na bababa ako sa Astra at lilipulin ko sila roon. Ang trabaho nila ay magpahirap ng mga kaluluwang makasalanan na ipinapadala roon. Hindi ang makialam at maghasik ng lagim sa mundong ibabaw sa pamamagitan ng mga tuta nila na katulad nyo. Aba, mataas ka rin mga harap bata. Ayos yan. Karamihan ng kabataan sa panahon ngayon ay mataas talaga ang pangarap. Pero walang realisasyon kung paano nila iyon gagawin. Sabi naman ni Lino, maaaring hindi ko pa alam sa ngayon kung paano makapunta roon. Pero hindi yun imposible. Dahil sa nakalipas na 5 taon, lahat ng mga tauhan ng Astra na ipinadala sa ibabaw ng mundo ay tinapos ko. At lilipulin ko lahat ng mga tuta nila na narito. Kasama na kayo roon. Sabi naman ng pinuno, masyado ka ngang mayabang. Umanda ka at ipapakain ko sa iyo lahat ng mga sinabi mo. Wika noon at patakbong sumalakay kay Lino. May hawak iyon na espada pero bilog ang katawan
na matulis ang dulo. Hindi alam ni Lino kung paano yun makakahiwa. Gayong bilog nga ang katawan noon na para lang tubo. Pero yari naman sa pulang bagay na tila pinagyelong dugo. Mabilis iyong itinusok kay Lino. Gamit ang bilis ay inilihis naman ni Lino ang kanyang katawan at sinalag gamit iyong maiksing kahoy na hawak niya. Kahit pa binalutan niya iyon ng kuryente ng kidlat, ay ramdam niya pa rin ang mabigat na aura mula sa sandata ng kalaban sa tuwing magbabangga ang kanilang sandata. Sa hindi katagalan ay tumulong na rin ang iba pang mga tauhan, kaya tumakbo muna si Lino at saglit na umikot sa puno. "Madaya kayo ah, gusto nyo talaga sabay-sabay. E di sige, magsabay-sabay na kayo." Wika ni Lino sabay dumipa. Nagkaroon ng dalawang espadang kidlat sa kanyang magkabilang kamay. Sabay sumalubong na siya noong muling sumalakay ang apat na mga danag. Saglit kasing tumayo sa likuran ang pinuno nila at nagmasid. Pagkatagpas ni Lino sa isang danag ay mabilis iyong nag-backflip sa ere. Pero bago pa tuluyang makabaliktad ay sinipa agad ni Lino sa balakang, kaya bumagsak iyon ng nakapasubsob. Sa kanya naman tinagpas ang binti ng dalawa na sabay sumugod sa kanya. Pareho iyong natumba dahil nawalan ng balanse, gawa ng bigla ang pagkaputol ng binti. Saka naman iwinasiwas ni Lino ang espada paitaas at iyon ang nasalubong ng liig ng dalawang danag, kaya humiwalay na ang kanilang mga ulo. Nakita ni Lino na sumugod na ang isang danag na may hawak na kadena at inihampas sa kanya. Isinalag ni Lino ang kanyang kaliwang kamay. Pumulupot roon ang kadena. Nakita ni Lino na umuusok ang braso niya at nararamdaman niya rin ang init noong kadena. Kaya agad niyang sinipa ang sikmura ng danag na iyon, pero nakailag. Noong muli iyong humarap ay ang mismong mukha ang sinalubong ni Lino ng kanyang espadang kidlat. Kaya pumasok sa bunganga ang espada at tinupok ang aswang. Mabilis inalis ni Lino ang nakapulupot na kadena sa kanyang braso. Noong makitang papatayo ng muli ang aswang na nag-backflip kanina na bumagsak ng nakapasubsob, ay mabilis iyong nilapitan ni Lino at tinagpas ng mabilisan ang liig. Kaya hindi na yun nakailag o nakagawa pa ng hakbang. Noong tignan ni Lino iyong pinuno, ay nagpupuyos na iyon sa galit dahil nalipol na ni Lino lahat ng mga tauhan niya. Sabi ni Lino, "Tara na boss, lumalalim na ang gabi. Mabuti ikaw sa umaga ka natutulog. Kami na mga kasama ko, normal na oras ang pahinga namin. Kaya kailangan na namin matulog." Sabi naman noong pinunong danag, "Talagang ayaw manahimik ng mayabang mong bibig ha? Dudurugin ko yan!" Wika pa noon, sabay takbo ng mabilis patungo kay Lino. Noong malapit na ay tumalon iyon ng mataas. Habang nasa ere pa iyon, ay ipinawalang bisa ni Lino ang hawak niyang dalawang espadang kidlat at pinalitan ng isang mahabang latigo. Sabay hataw niya pa itaas. Pumulupot iyon sa liig ng pinunong danag at agad bumagsak. Dahil sa mataas na antas ng kuryente ang taglay noon, kaya nangisay ng todo ang pinuno ng mga danag at pilit inaalis ang pagkakakapit ng latigo sa liig niya. Pero mas lalo iyong kumakapit ng mahigpit dahil sinusunod noon kung ano ang nasa isip ni Lino. "Good night na sa'yo boss, tapusin na natin to." Wika ni Lino sabay hatak ng malakas doon sa latigo. Doon na humiwalay ang ulo ng pinunong danag sa katawan at sabay na naging abo. Sabi ni Lino, "Pwede na kayo pumunta rito. Usisain muna natin ang loob ng simbahan." Agad namang lumapit sina Tingting at Rosalia. Saka sila sabay-sabay na pumasok sa simbahan. Nagulat sila noong makitang may mga kabataang nakatali sa mga upuan. Maputla na ang mga iyon at halatang nanghihina. Halo-halo na iyon ng edad, may mga babae at mga lalaki. Gamit ang dala nilang flashlight,
ay inusisa nila ang kalagayan ng mga iyon. Sabi ni Rosalia, "Lino, mga tao pa sila." Sabi naman ni Lino, "Ha? Paano mo nalaman?" "Dahil dito." "Ano yan?" "Tubig na nilagyan ko ng blue sodium solution. Natutunaw ang balat ng mga aswang kapag napapatakan ito. Pero lahat sila napatakan ko na. Walang nangyari. Pero lahat din sila ay may 2 butas sa gilid ng leeg." Sabi naman ni Lino, "Lintik talaga ang mga danag na yun. Itinali ang mga kabataan rito para gawing gatasan sa tuwing magugutom sila. Sa mga batang ito sila sumisipsip ng dugo, kaya hindi nila pinapatay." Sabi naman ni Rosalia sa dalagang kaharap niya, "Miss, anong pangalan mo?" "Mia po." "Mia, taga saan ka?" "Taga rito lang po. Taga dyan lang po kami, sa mga kabahayan sa unahan." Sabi ni Lino, "Sige, tanggalan niyo na sila ng tali at ihahatid natin sila sa kanilang mga bahay." Nagtulong-tulong na nga sina Lino at inihatid ang mga kabataang iyon doon sa iilang bahay na malapit sa simbahan, dahil mga taga roon lang pala ang mga kabataang dinukot ng mga aswang na danag para kanilang magagawang kuhanan ng dugo na kanilang kinukonsumo. Matapos maihatid lahat ng kabataan ay sabi ni Lino, "Tara na, uwi na tayo. Mag-aalas 12 na oh. Rosalia, tawagan mo na rin si Joaquin. Sabihin mo tapos na ang problema niya rito." "Okay, sige." Agad na nga silang nagsisakay sa sasakyan at bumiyahe na papauwi. "Hello, Joaquin." "Oh, Rosalia, kumusta kayo?" "Ayos na ang problema mo sa mga aswang na danag sa simbahan. Mga danag sila. Para silang mga vampira, kaya hindi sila lumilipad o nagaan yung hayop. May bihag pala sila. 10 mga kabataan na nasa loob ng simbahan. Naibalik na rin namin sa kanilang mga pamilya." "Maraming salamat sa inyo ah. Pakisabi na rin kay Lino, salamat." Sabi naman ni Lino, "Hello, Joaquin. Close yata kayo ng pinuno ng vampira. Kilala ka niya sa pangalan eh." "Oo, Lino, kilala niya ako. Dahil siya ang umubo sa mga tauhan ko. Sinasadya nila akong pakawalan para muli ako bumalik at magdala uli ng mga bagong tauhan. Ipinapahiya nila ako sa tuwing magkikita kami. Kaya hindi nila ako pinapatay. Ginagawa nila akong katatawanan. Ganun ba, Joaquin? Wala ka nang ikakahiya ngayon dahil lahat sila ay naputulan na ng ulo at naging abo na rin. Sila ngayon ang nakakahiya na pupunta sa kabilang buhay o sa Astra na maghahanap pa lang ng kanilang nawawalang ulo." "Oo, Lino, maraming salamat." Joaquin, huwag kang mahihiyang magsabi ha kung meron ka pang ibang alam na aswang na narito sa San Narciso. Kasama ito sa misyon namin. At gusto ko rin na maubos ang aswang rito, lalo at narito ang pamilya ko nakatira. Siya nga pala, pakisabi kay Papa mo na salamat sa bagong tahanan na ibinigay niya sa amin. Nagustuhan ng buo kong pamilya." "Walang anuman, Lino. Wala pa yan kumpara sa naitulong mo sa amin." "Sige, Joaquin, tawag-tawag ka na lang kapag may update ka o may ipapatrabaho ka sa amin." "Oo, Lino, salamat." Sagot pa ni Joaquin, sabay pinatay na ang tawag. Masayang umuwi sina Lino dahil isa na namang matagumpay na misyon ang kanilang natapos. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 326. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.